Hi guys, nagulat ako paglabas ko. Tingnan nyo, almost 9 p.m. na. Papasok na tayo ngayon sa work. 9 p.m. na guys. 8:47 a.m. p.m. 8:47. Tingnan mo, nalilito ako sa oras. At saka sa panahon, maliwanag siya. Mag alas 9. 8:47 p.m. ng gabi. Pero tingnan niyo naman guys, ang liwanag. Nagulat ako paglabas ko kanina. Tingnan niyo ang liwanag ko. Natuwa naman ako. Alas 9. Papasok na tayo ngayon puntang work. Kaninang umaga, nagising ako 8:40. Sabi ko sa sarili ko, papasok na ako 8:40. Tapos paglitang may tao. Ayun, pagising ko ng 8:40, naalimpungatan ako. Akala ko guys, akala ko gabi na. 8:40 na ng gabi. Diyos ko Maria, dali-dali agad ako takbo sa banyo. Na-realize ko, habang nasa washroom ako, i-check ko kaya ulit yung oras. Kung AM ba or PM. Sis, pag-check ko ng oras, sinek ko pa sa Google, what time now in Edmonton. Pag-check ko guys, umaga pala 8:30. My God, madali talaga ako. Diyos ko Lord. Kaya ginawa ko kumain at natulog na lang ulit. Diyos ko, nakakaloka yung ngayon, panahon na mamali tayo kasi nga yung liwanag, akala ko talaga umaga, yung gabi akala ko umaga, yung umaga akala ko gabi. Kasi 2 days off tayo, so bahay lang talaga ako guys. So minsan lalabas lang ako maglakad kasama yung 2 aso, pero hindi yung maglalakwat siya ako kung saan pagod kaya trabaho, kaya gusto ko yung pag day off sa bahay lang ako, higa, matulog, ganyan. So maganda ito. Natutuwa talaga ako ngayon. Ang liwanag, alas 8 alas 8:47. So napapansin ko ngayon guys, maraming naglalakad ngayong gabi. Kasi tingnan mo ang liwanag, diba? Pumuti yung mukha ko kasi nga ang liwanag. Diba? Nakakatawa. Ang daming naglalakad ngayon sa kalsada. Nagwo-walking. Kasi nga ang sarap maglakad ngayon. Although malamig siya, hindi naman siya ganoon kalamig. Buti lang nag-double jacket ako. Kasi chinek ko yung weather update. Wala naman siyang hindi siya malamig. Pero normal lang siguro to sa ganitong oras, yung ganitong lamig. Kaya buti lang talaga nag-double jacket ako. Bali 4 pa rin yung suot natin guys. Nakakatuwa. Guys, kwento ko sa inyo. Total nag-antay pa naman ako ng bus ng 10 minutes. Inagahan ko ngayon kasi Sunday ngayon dito. So, kwento ko sa inyo yung pag-uwi nila mami kung sinasabing biglaan. Yun guys is surprise yun yung pag-uwi nila. 2 months ago, naalala nyo guys, sinatid namin sila sa airport. May ticket na yun sila. Kaya sinundo siya dito ng kuya ko. Isang kuya ko dito sa Grand Prairie dito sa Edmonton. Sinundo yung mama ko kasi nga para sabay na silang uuwi. Pero hindi namin pinaalam guys sa mga kapatid ko at mga pamangkin ko na uuwi sila, as ginagawa nila as surprise. Ayun na nga, pagdating doon pag-uwi nila mami kailan ba sila umuwi? Nung 3 umuwi sila. So dumaan sila 1 week sa Maynila, nagstay sila doon with nag-travel, I think 2 days lang sila, 1 night sa Maynila. Then nag-travel sila going to Taiwan para mabisita din nila yung isang ate ko doon na ayaw umuwi. Taiwanese na talaga siya. Ayun, nag-stay sila doon 4 days sa Taiwan, then going back to Manila, then direct flight Manila to Kalibo. So pagdating nila ng Kalibo, hindi alam ng mama ko na akala nila sila ang magso-surprise. So dahil ginawa ko guys para pareho silang ma-surprise, yung ate ko kinontak ko tsaka yung pamangkin ko
Sinabihan ko sila na may darating akong best friend galing Taiwan. May best friend akong darating galing Dubai. Na pwede bilhan nyo siya ng bouquet at ibigay ng pamangkin ko sa kanya. Bali, 4 yan sila na darating. Tapos yung mama ko rin nag-message na may bisita nga na yung kuya ko galing na darating galing Norway. So talagang nag-prepare yung ate ko. Natawa talaga ako, guys. At yun nga, success naman ang aking surprise sa kanila. So hindi alam din ng mama ko na ako yung nagpabili ng bouquet para sa kanya pagdating doon ng Philippines. Sabi ko sa pamangkin ko, siyang na magbigay doon sa best friend ko. Ay, 7 ko no? Ay, 6:30 pala ta? Oh, 7 ang banin niya. 7? Pagdating doon sa airport, nila sa airport, ang pagkaalam kasi ng pamangkin ko tsaka ate ko, 7 PM yung dating nila. So napaaga yung eroplano ng dating doon sa Kalibo Airport. Oh, miracle Himala maaga na dumarating yung flight ngayon. Dati laging delay yung flight. Ngayon napaaga sila. Aga ata sila ng mga maaga sila ng 10 minutes. Ganon. So yun nga, pagdating nila doon sa airport, nag-antay sila, tinawagan ng kuya ko yung pamangkin ko na nandiyan na ngayong bisita. Nagulat sila, yung mama ko pala yung dumating. Tapos sabay bigay ng bulaklak. So pareho silang na-surprise kasi ang mama ko hindi rin niya expected na may matanggap siyang bouquet, na ma-surprise siya pagdating nila sa bahay. Maraming pagkain kasi pinaghandaan ko sila ng pinag-prepare ko sila ng handa. So yun nga, tapos yung ate ko rin nagulat din na nandun yung mama ko. Nakakatuwa talaga. Ayan na, nag-ilaw na yung mga guys, umilaw na. Kasi padilim pa lang. Ayun. Kaya successful yung aking surprise sa aking Mother Earth. Sa aking kuya. Ayun nga, natawa ako sa ate ko kasi nga ang dami nilang biniling seafoods, tapos nagpalit sila ng bedsheet, paano daw magkasya yung 8 tao sa bahay. Mga ganon, natawa talaga ako. Natatawa ko, tapos sabi niya ng ate ko, hala, mga foreigner pala mga bisita. Hindi talaga, natawa talaga ako, as in. So successful naman guys yung ating surprise sa kanila. Pareho silang na-surprise kasi expected ng mama ko walang pagkain sa bahay. Expected niya lang isda lang yung ulam kasi nag-message lang siya na ipakain sa bisita is isda. Pero hindi niya alam, nagpahanda ako. Ayun. Tapos ito, actually sa nagtatanong kung ilang days yung bakasyon nila sa Pinas, 3 weeks lang guys, pero 2 weeks lang sila sa Aklan. Yun. 2 weeks lang kasi mama ko na-miss din niya yung kanyang hometown. So babalik din sila after 3 weeks. After 2 weeks babalik na sila ng Maynila, then babalik na sila dito. Ayun. So at least happy yung mother namin na nakabakasyon siya kahit saglit. Ayun guys. Kaya matagal-tagal kaming hindi kami magkikita. Kasi hindi ko lang alam nung April, pagbalik nila dito itong April, after 3 weeks, doon muna siya sa kuya ko. At hindi ko alam kung baka sunduin din siya ng isang kuya ko para makarating dito sa Grand Prairie. So ayan na guys yung bus. See you later. Happy lang ako kasi maliwanag. Kababa na ako ng train guys. Kailangan focus tayo. Yun nga sabi ng kuya ko, lagi akong focus pagka aalis. Kasi nga maraming mga bad people minsan sa sasakyan. Tsaka yun nga, sa mga nagtatanong sa akin, Ditnor! Sa mga nagtatanong sa akin, is that you? Ditnor? Sa mga nagtatanong sa akin kung umuwi ba daw ako ng Pinas, parang ka-workmate ko to. Ko lang nga ba, it's you! I'm doing... Thinking of you that you Thank you! How are you? I'm doing my vlog. Laki ng ibon, no? Parang bibi. Tingnan nyo, nasa bongbong.
Ang laki. Akala ko kung ano yung nag-uukak-ukak. Nandun sa bubong pala. Pauwi na tayo guys. So, pasikat na yung araw. 7 AM na dito. 7 AM. Naantok na rin tayo. At malamig ngayon. See you guys. Bye. Ito naman si Peter. Nakikisabay din. Oo. Tutoy, come here lang. Hala. Get inside naman. Walang pasalubong. Mga pasalubong. Alam mo yun. Matatawa ka talaga pagdating ang gulo ng dalawang. Wala. Akala mo may pasalubong. Wala naman. Ayun na nga guys. Good morning. Nandito na tayo guys sa bahay ngayon. Meron na naman tayo guys na blessing. Galing kay Kuya Nikki. Pansit with barbecue. Thank you Kuya. Di ko lang kung mapapanood niya to kasi masyadong seryoso yun. Yung kasama namin sa trabaho. Masyadong seryoso. Hindi mo yun mabiro. Pero mabait siya. So dinadalhan niya kami minsan ng pagkain. Kami ng manager. Nakasama ko sa night shift. Ayan, dinadalhan niya kami. Tingnan natin. Tingnan natin guys. Wow! Ayan guys. So, tingnan nyo. Nag-barbecue daw siya. May kalamansi pa yan. Ayan. Thank you kuya. Sobra nating pagod. So, pagpagod, gutom. Kaya kakain muna tayo guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. Bye! Bago ko pala guys makalimutan. Hindi lang yan ang binigay niya pala sa akin. Ito din. Tingnan nyo. Parang babae. Ano talaga siya. Balot na balot pa talaga to. Hulaan nyo kung anong laman nito guys. Tinikman ko yung barbecue. Sarap. Ito. Tingnan natin ha. Tingnan natin kung anong laman nito. Alam ko na. Alam mo ba yung pinakamabango. Pero masarap. Ito yun siya guys. Tingnan mo yung balot na balot kasi iwasan niyang makita ng mga kasamahan. Wow! Oh my God! Guys, pusit. Tsaka dried fish. Oh my God, meron na naman akong dried fish. Pero hindi pa to luto. Oh my God, may pusit ako guys. Oh my God, thank you Kuya Nikki. Moody yan si kuya pero mabait. So ayan, binalot niya to kasi minsan mga kasama namin ng mga ibang lahi, inaamoy-amoy nila kung saan yung may amoy na yun. Bahong-baho sila dito guys. Hindi nila alam na ito yung mahal sa Pinas. Saka ito yung pinakamasarap, diba? Kaya binabalot niya ng ganito, nakasiplak pa yan para sure talaga na ano, hindi maamoy. So bye.